Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid ko sa Islam, purihin po natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at dakilain ang Panginoon ng sanlibutan. At ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasa kanyang huling propetang si Muhammad, sampunang kanyang mga sahaba at mga pamilya at sa lahat ng mga taong patuloy na tumatahak sa kanilang landas. Mga kapatid ko, binabati ko po kayong lahat ng ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasa inyong lahat. Ngayon, ang paksang tatalakayin po natin ngayon ay patungkol sa at-tahara o ang kadalisayan dito sa Islam. Ito po ay ika-14 na paksa na ating pong tatalakayin. Mga kapatid ko, dito nangunguna, dito nakalamang ang Islam sa lahat ng relihiyon dahil sa inuobliga ang pagiging dalisay ang isang tao, pagiging malinis ang isang tao, at hindi lang sa natatakdang panahon, kundi sa lahat ng oras at lahat ng araw. Ito po ay mapapatunayan natin sa pagtunghay natin, inshallah, sa mga sumusunod na mga paksa na tatalakayin po natin. At ang izalatun najasa, ang pagtanggal sa mga marurumi na mula sa katawan ng isang taong Muslim at mula sa kanyang mga damit o ang lugar na kung saan doon siya magsasagawa ng pagdarasal ay inuobligaha, itinatagubiling, at o kaya ito ay kondisyon ng pagsasagawa ng mga ritual na dasal dito sa Islam. Ano yung mga maruruming dapat tanggalin? Yung pong ipinaliwanag sa atin ng batas ng Islam, kagaya po ng dumi at ihi o ang dugo at ano pa mga marurumi dyan ay kailangan po itong tanggalin at linisin bago magsagawa ng anumang uri ng pagdarasal dito sa Islam. Kaya mga kapatid ko sa Islam, hanggang dito na lamang, at inaanina naman kayo na subaybayan ang aming mga paksa sa sumusunod, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ako po'y pansamantalang magpaalam na ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.